It's a healthy Saturday once again dito po sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Feria Chulay. At pag-uusapan naman natin ngayong buwan ng January, bagong taon, ang National Deworming Month. Ano nga ba itong Deworming Month? Ang alamin natin sa sino nga ba ang nagsimula nito at taga-Binyang siya. At mga pag-aaral kung bakit nagkaroon ng deworming, malalaman natin lahat yan. Kasama rin dyan ang totoo ba na kailangan patulugin ang mga bulate kapag pinupurga? Nakakasama ba ang magpurga? Nakakatakot ba sa mga bata ang purgahin? At baka daw kung saan-saan lumabas, ito ang mga takot ng ating mga nanay. Ngayon, maliliwanagan natin lahat ng yan. Kasama natin si Dr. Vicente Belisario Jr., isang taga-Binyang din at dating Undersecretary ng Department of Health at dati ring Dean ng College of Public Health sa UP Manila. At napakadami niya ng isinulat ng mga research papers known internationally dito rin siyempre sa ating bansa. Isang sikat na doktor sa larangan ng tropical medicine at sa mga parasitology. Ano nga ba itong parasitology ito? Aalamin pa natin ang lahat ng iyan. Good morning, Dr. June Belisario. Magandang umaga, Doc Len, at magandang umaga, Bantay Kalusugan, followers. Ayan. So may mga gusto pa kayong batiin sa UP Manila na balita ko retire mo na. Kaka-retire natin, umabot tayo na 65. Ako hindi nahihiya sa aking edad, Doc Len. Hindi naman halatang 65 eh. Gustong itago ka nilang edad. Ako, transparent, 65 sa gobyerno kasi compulsory eh. Nagsilbi ako ng 38 years. Oh, 38 years. Sa UP College of Public Health and College of Medicine. And of course, saan pa umaabot ang ating broadcast? Actually, international din po. Locally, dito sa kapag radyo ay umaabot ng up to Batangas, at saka sa parte ng Makati, Cavite. Pero kapag po na sa FB Live natin, syempre, international na. Okay, so magandang umaga Pilipinas, hindi lang pala Calabarzon ito. And of course, natutuwa tayo makakapagkwento tayo ng konti para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Unang tanong po, ano nga ba yung parasitology? Ang parasitology, Doc Len, ay isang field ng medicine at public health na nag-aaral ng mga sakit dahilan sa mga parasito. Ang parasito ng mga bulate, kasama dito yung mga maliliit na mga parasito katulad ng malaria at amoeba, yung single cell organisms, nakukuha sa maduming tubig, maduming pagkain, maduming kamay, maduming kapaligiran, nakukuha sa lamok, nakukuha sa mga hayop, nakukuha sa mga suso. So, sa parasitology, mahalaga ang human health, of course, pero pinag-aaralan din natin ang kaugnayan ito sa animal health sapagkat ang mga sakit na parasitic infections pwede nang gagaling sa mga hayop. No? At kasama din ang mga parasito na kukuha sa environment, sa lupa, sa gulay, sa kinakain natin. No? At ito ay mahalaga sapagkat marami sa Pilipinas, sa mga Pilipino, ay mayroong parasites, no? Lalo na sa Southern Philippines, Mindanao, kung saan kami gumagawa ng maraming pagsasaliksik. Yan. So, dito naman po sa ating area ng Laguna, maraming parasites din. Ano po yung common? Dito sa Binyang, mapalad tayo sa Laguna, no? Mapalad tayo dito sa Calabarzon, hindi masyadong uso yung mga sakit galing sa mga suso, galing sa mga isda, no? Galing sa mga lamok. No? Ang uso dito ng Doc Len, itong mga sakit na nagagaling sa lupa. Ito yung mga soil-transmitted helminth infections galing sa lupa. Bakit nakarating sa lupa? Ay, nako, hindi magandang kwento sapagkat ang mga tao at mga hayop dumudumi sa lupa. Ayan, yan ang liwanagin natin. Soil-transmitted helminthiasis o mga parasites o bulate na mula sa lupa na napupunta naman sa mga tao. So, alamin pa natin mas maigi, ano po ba yung mga sintomas ng isang tao o bata
na merong parasitic infection. Ito yung mga, ito yung mga bulak yan siguro, pag-usapan natin, ano, kasi National Deworming Month. Ito yung mga roundworms, whipworms, at hookworms na napasok sa katawan dahil sa maduming kamay, no, galing sa paligiran na madumi, no, hindi malinis, lalong-lalo na sa lupa. Mga tao o mga bata, hindi lang mga bata, dokmen, pati mga hindi na bata na naglalakad ng nakayapak, no, napasok din ito doon sa talampakan. So, hindi exclusive sa bata. Pati matanda, buntis ha, pwedeng magkaroon din yan. So, mga simptoma nito, unang-una na yung sakit ng tiyan. At ang pangkaraniwang sakit ng tiyan, hindi yung sakit ng tiyan na tumatagal at grabe ang sakit. No? Manakanak kang sumasakit lang ang tiyan, akala mo meron iipit mo sa loob, pero mamaya mais na ang pangiramdam. Paulit-ulit, no, ito ang mga unang palatandaan na ang tao o ang bata ay mayroong simpleng bulate. Pwede din itong malambot ang dumi. Parang hindi mo nagtatae or LBM, is just that malambot lang yung dumi. Siyempre na tumatagal or on and off, kasama ang sakit ng tiyan, mahalagang tingnan kung itong batang ito o itong tao ito ay merong bulate. Sinasabi kong tao, kasi minsan dito sa clinic, merong na dumadating na lola na merong school exam, merong itlog na bulate sa pupo. So in other words, hindi po pinipili, matanda o bata. It's just that mas common po sa bata. Sapagkat ang bata ang lalagro sa labas at hindi mahilig maghugas ng kamay, no? Hindi mahilig magsuot ng tsinelas, no? Sa paa. And therefore, ang mga bata ang pinakamaraming may ganyan. So, mga bata ang prone at dahil nakayapak. Yan. At saka po, paano ba natin masasabing madumi yung kapaligiran? Ito ba ay dahil sa basura o mga pagdumi sa mga kung saan-saan? Hindi talaga basura per se, Doc Len, pero itong pagdumi ng open, tinatawag namin sa public health na open defecation. Meaning hindi gumagamit ng toilet. Marami po bang may ganyan ngayon? Siyempre, sa mga lugar na hindi masyadong uso ang toilet, no? Halimbawa, itong mga informal settlers, sa mga kabukiran, maaring mga tayo walang kayang magkaroon ng toilets or wala silang access sa palikuran na sanitary toilets, maaring walang access din sa malinis na tubig. Kadalasan magkasama yan kulang sa tubig, wala din toilet. No? And therefore, ito ang mga lugar kung saan mas maraming merong mga binubulate. So, halimbawa po ngayon sa kapaligiran natin dito sa Binyan at iba pang karatig lungsod natin dito sa Laguna, marami ang may baha. At diyan na lang dumudumi minsan, kung saan-saan. So, pwede pa rin po ba yun na maging source? Definitely yes. Sa baha, makalat din itong mga itlog ito na microscopic ito, hindi nakikita ng ating mga mata. Kinakalat ng baha, kinakalat ng hangin. Pag natuyo na yon, Doc Len, at humihip ang hangin, kasama na likamok yun. Kasama sa hangin. Sumasama sa hangin pagka natutuyo, sumasama sa tubig, sa baha, at kumakalat siya. Tapos kapag ikaw ay kumakain, tapos biglang lumangin, pwedeng dumapo dun sa iyong kinakainan. Kasama din ang mga langaw, ipis, langgam na nanggagaling sa lupa. Dala-dala din nila ito sa kanilang mga katawan at mga paa. Nakakatakot yung langaw kasi alam mo ba yung langaw pwedeng dumapo sa dumi nang hindi mo alam kung saan. Tapos may bit-bit na sa kanyang mga paa at pag dumapo sa ating pagkain, maiwan yung itlog ng bulate at saka naman natin makain. Kaya dapat careful talaga tayo sa mga pagkain natin sa labas. At kahit nga sa bahay natin, isa may nakakapasok pang langaw. So, napaka-importante ng kalinisan ng ating kapaligiran, ng ating tubig. So, mapunta naman po tayo nga pala sa deworming kasi ngayong buwan ng January. Paano nga ba yung history nito? Yan ang magandang paalam natin kasi di ba nag-start siya sa Binyan? Napatunayan na ng WHO, World Health Organization, na ang pagpupurga, napatunayan na napakadaming bata
o sa mga lugar tulad ng Pilipinas, sa mga tropical regions of the world. Yung mga hindi masyadong mayayamang mga bayan, kasi nandyan yung mga kulang sa palikuran, kulang sa tubig, also poverty, okay? Na napakataas ng pagkakaroon ng bulate. Sa pag-aaral ng University of the Philippines, na kasama po tayo dyan, mga unang pag-aaral ginawa dito sa Binyang, umabot sa mga 8 hanggang 10 bata dito sa Binyang noong mga araw na yun, in the 1990s, ay binubulate. Na pagka ganun katataas na 80%, more than 50% nga lang pwede na purga, hindi na ini-examine. And therefore, hindi naman bago yung idea na yon. Ito ay ginagawa na matagal sa Africa. Ito ay sinimulan sa Binyang, sa pangunguna ng administrasyon ni Mayor Oliver Araw, at saka ng DepEd District Supervisor si Ate Nene, si Mrs. Espinosa. Sila yung nagsanib puwersa sapagkat napag-aralin namin na 80% ng bata dito sa Binyang ay mayroong bulate. Ito yung mga bata sa public school. Ang tanong sa akin ay, ano dapat gawin? Sabi, gawin na ho natin ang ginagawa sa Africa. At yung mga panahon na yun, hindi pa libre ang pampurga, binili po ng bayan ng Binyang, ang local government unit, ang mga pampurga sa mga bata 2 times a year. Later na lang dumating itong national program sapagkat napatunayan din sa Pilipinas na mataas ang antas ng pagkakaroon ng bulate dito. 70% ng bata sa Pilipinas ay merong bulate noong mga panahon na yun. Bago nag-launch ang program noong 2006, pag-aaral din ng University of the Philippines, kaya ginawa na rin sa buong Pilipinas ito. Sanib puwersa ang Department of Health, Department of Education at local government unit. Kaya ngayon, pinupurga na every January, July, ang mga bata ages 1 to 19. So 1 to 19. These are preschool, school age hanggang high school. Kasi itong mga bata sa high school, napag-aralan na rin yan ng UP na mataas din ang kabulatihan dyan sa ating mga bata sa high school. So ngayon hindi lamang bata. Imagine yung mga preschool natin, mga kinder, hanggang high school. Ultimo, yung mga toddlers. Ito yung mga 1-year-old natin. Actually, nakikita nga po ako sa mga barangay health centers, malaki ang tiyan. Laging nasakitan tiyan, dumudumi ng malambot, at 1-year-old may lumalabas ng bulate sa kanilang ilong. So, kapag po ba may lumabas na bulate sa ilong o sa ampang parte sa bibig, ay nakakatakot po ba ito? Maaring mukhang nakakatakot pero mas mabuting lumalabas kaysa hindi lumalabas. And therefore, natatakot magpurga, ano mas nakakatakot? Hindi nagpupurga o nagpupurga? Siyempre mas nakakatakot hindi nagpupurga. Hindi lamang sakit ng tiyan o malambot na dumi, Doklen. Sapagkat napatunayan na ng mga eksperto, pag matagal na binubulate ang mga bata, ito ay nagiging sanhi ng pagiging payat, pagiging pandak, at pagkakaroon ng poor school performance. Ito yung 3 P's. Payat, pandak, poor school performance. At walang magulang na gusto ang anak niya ay payat, pandak, at poor ang performance sa school. Therefore, itong pagpupurga na ito makakatulong, maiiwasan ang pagkapayat, pagkapandak, at pagka-poor school performance. Kasi di ba may kaugnayan din to sa anemia. Dahil pwede rin na yung bulate ay sinisipsip yung dugo, kaya nagkakaroon ng anemia. Ang isang bata kaya antukin sa school, palaging nag-a-absent, tapos hindi siya makafocus dahil nasakitan kanyang tiyan. So, ayan na nga, kaya nagiging poor yung kanyang performance. Siyempre, kapag may anemia, madali ring mapagod ang isang bata at maputla siya. So, mukhang sakitin, kaya hindi siya magandang performance sa school. So, ito po ba ay may solusyon? Ang mga bulating ito. Ang solusyon dyan, tandaan natin, WASH, wash, dagdagan mo ng D, D is for deworming. Ang WASH, water, sanitation, at hygiene. Malinis na tubig, inumin, at panghugas sa kamay, proper sanitation, talagang stop open defecation, paggamit ng palikuran, sanitary toilets, okay?
And last but not least, personal hygiene. Ito na yung paghuhugas ng kamay, bago kumain, nagugupit ng kuko, nagsusuot ng tsinelas, malinis ang kapaligiran. Ito yung tinatawag natin hygiene. Oh. Wash! Wash! Para madaling tandaan, W-A-S-H. At may D-E na siya sa dulo. Kasi nga, kasama na rin dito ang edukasyon. Kasi nga naman, mas madali natin maintindihan ng isang sakit kung alam natin ano nga ba ang tungkol sa mga ito. So, may mga katanungan po tayo. Sabi nga kailangan pa bang patulugin ang bulati daw? Kaya sasabihin ng mga nanay, pwede pong humingi ng pampatulog. Oo, so merong mga doktor na nagbibigay ng antihistamine, patulog, yung diphenhydramine. At wala pong ebidensya na pagpapatulog ng bulate. Wala nga ebidensya na natutulog ang bulate. Ang binibigyan mo ng diphenhydramine yung pasyente. Actually, matutulog yan yung pasyente. Ang pasyente matutulog. Alam natin yun. Pero kung ano nangyayari sa bulate, hindi natin alam. Pero sinasabi ng mga eksperto, sinasabi ng World Health Organization, walang dahilan para magbigay ano pang ibang gamot. No? Katulad ng diphenhydramine para patulugin ang mga bulate. Kung lumabas po ang bulate sa ilong o bibig, ito pa talagang nangyayari. Kahit may gamot o walang gamot, pwede po lumabas sa bibig. Sikat ang mga bulate niya, lalo na si Ascaris, yung number 1 worm sa Pilipinas, yung roundworm. Okay? Ay malikot. Umaakyat, bumababa, pumapasok, lumalabas. Minsan lumalabas sa puwet, mag-isa, siya lang mag-isa, wala namang gamot. Minsan lumalabas sa bibig o lumalabas sa ilong. So talagang mabuti nga lumabas na lang. No? Minsan po, so, lumalabas dahil masyadong madami, pababa. No? Or malikot yung bulate, talaga naglalaro, umaakyat at lumalabas doon sa mga butas. So, matatakot at mamamatay po kaagad ang bulate niyo. Paglabas ng katawan, siguro walang isang minuto, mamamatay yung bulate niyo. Sapagkat sila ay obligate parasites, kailangan nasa loob ng katawan. The moment sila ay lumabas sa katawan, sila ay mamamatay. So, may chance po ba na ito ay sa sobrang dami, magbuhol-buhol sila sa tiyan? Parang nakaka-imagine, no? Oo, nung araw nakikita natin yan doon sa PGH, no? Nagkakaroon ng bola ng Ascaris. Sapagkat napakadaming bulate, nagkalo-kulo ka na doon sa loob, nagkagulo na sila, nagkapuhol-buhol na, parang sa bola, no? Parang sa tennis ball. Bihira na namin siya makita ngayon, pero kinukwento ng mga doktor na sirumano sa government hospitals, lalo na outside Metro Manila, nakikita pa din daw yan. Ito yung nangyayari sapagkat ang bata, tuloy-tuloy ang pagkain ng itlog. Meron na mga naninirahang mga bulate sa bituka niya, sige pa rin siyang kain ng itlog na nagagaling doon sa lupa. No? And therefore, dumadami ang mga bulate, nagkakabulpungol at nagkakabara-bara ang kanilang mga bituka. So, pwede pa silang maoperahan because of the obstruction. Definitely. Kasi sasakit yung tiyan nila, hindi sila makakadumi, at sobrang sakit, may nakabara sa bituka, so na-ooperahan po yan. So, dapat lang talaga makalabas. Huwag pong matakot kung lumabas ito sa ilong, sa bibig, wala pa rin may palalabasan, kundi sa puwet rin. So, ang itsura po ng Ascaris ay pasintabi lang po sa mga kumakain, ay mukhang noodle ng spaghetti. So, ayan po, kulay puti rin siya, medyo may kahabaan. Meron naman din na mga pinworms na tinatawag. Yun yung makati naman yung mga puwet nila. So, meron pa po bang ibang komplikasyon ang mga STH o itong mga soil-transmitted helminthiasis? Okay, pwede din pumapasok sa abdo. Napasok sa abdo at kailangan na naman, hindi na to simpleng purka, kailangan na dali sa ospital, no? Kaya nga magandang nagpupurka, hindi ho mangyayari ang mga komplikasyon na ito. Minsan nagbabara yung pancreatic duct, yung pancreas sa Tagalog. Lapay, pancreas, no? And delikado yun sapagkat magkakaroon ng acute pancreatitis. So maraming komplikasyon, pero ang magandang mensahe ay pag napupurga ang bata, hindi po mangyayari ang komplikasyon. Kung ginagawa ang water, sanitation, hygiene at deworming, hindi po magkakaroon ng mga komplikasyon. Kasama na ang komplikasyon ng 3P, payat, pandak at full school performance na ayaw naman natin mangyari. So, ayan, pwede rin naman na magkaroon ng rectal prolapse, parang bumabaliktad yung kanilang puwet dahil naman ito sa trichomonas. Isa rin klase po ng STH o soil-transmitted helminthiasis o yung mga bulate na nanggagaling din sa ating kalupaan.
meron pa rin yung mga hindi gumagamit ng tsinelas. Marami ako nakikita pag sa skin. Ito yung cutaneous larval migrants. Ito po yung parang mga bulati po na nasa balat na Makati. Makikita nyo po talaga sa balat nila yung pinagdaanan ng bulati. So, hahanapin yun actually pag nagpupurga rin kami doon at minsan kapag talagang hindi siya namatay, basta-basta, kasi nasa balat, nasa ilalim lang po talaga ng balat, ay iniiwanan po namin para makukuha yung bulate. So, wag po sanang aabot sa ganyan, lalo na dun sa mga, actually, galing na banggit nyo nga po, ay pwedeng sa animals. Yung may mga pets dyan na meron kong bookworm. So, nangyayari po, niyayapos nila, yung kanilang mga alaga, nagbibili siyempre ng pinagdumihan, o yung itlog, ayan, napunta na sa kamay nila kung saan man. Kaya, ayan yung worm, pumupunta na rin po sa kanilang mga balat, nagsusuot yan. So, yung bookworm, nako, napakasikat niyan sa mga anemia. Hindi po ba? Sumisipsip kasi siya ng dugo. So, ang bookworm, kumakagat sa ating buka and then sumisipsip po siya ng dugo. Tapos lumilipat pa siya sa ibang lugar. So talaga nagkukulang sa pulo ng dugo. No? Ito yung anemia na tinatawag. And therefore, sa isang bata na lumalaki, ito ay peligroso sapagkat ang bata hindi lalaki ng matangkad at matalino. Magiging panda ulit, magiging payat, at poor again yung performance nila sa school. Makikita po natin dyan sa picture na ano ba itsura nitong bookworm na to. Makikita may parang pangit talaga siya nag-a-attach dun sa ating mga bituka. So, nakakatakot po talaga. Pero huwag kayong mag-alala, may solusyon. So, ang ating pa pong kampanya ukol dito ay yung mass deworming. Kasi po marami yung may agam-agam. Tatakot sila talaga. Ginagawa natin ito sa public schools, sa health centers, at saka sa mga even private schools po, nag-join din sila. Ano po ba yung mga gamot na binibigay? Libre po ba ito? Ano po, libre ito ng araw, binibili ng Department of Health para sa buong Pilipinas. Pero nabalita ko na ang Department of Health sa Central Office hindi na bumibili para sa buong Pilipinas. At inaasa na to sa mga local governments o hindi kaya mga regional offices ng Department of Health. So iba-iba ang practice. Pero ang regional office ng DOH bumibili at binibigyan ang mga local government para makarating sa ating mga bata, lalo-lalo na sa schools, at saka sa mga daycare, no? Mga batang preschool. So, ang balita ko ay hindi na nationwide ang pagbibigay ng gamot na libre. Inaasa sa local government o di kaya DOH Regional Office. In fact, sinasabi ko, sana katulad to ng bakuna na bibili na lang ng Central Office para pare-pareho ang iinumin na ng lahat. Subalit, ang binibigay na gamot ng Department of Health ay itong albendazole. Isa na to sa dalawang pinakamabisang rekomendado ng World Health Organization. Ito yung mabisa at ligtas para sa ating mga bata. Kahit na po hindi ini-examine ang bata o hindi ini-examine ang dumi, lahat ng bata, ages 1 to 19, ay pinupurga na po dito sa Pilipinas 2 times a year. Sa private school, pwede po once a year. Okay. So, albendazole at meron din po yung latest na lumabas na binigay ay yung mebendazole. So, ano po yung dosage natin sa albendazole? Albendazole is 400 mg single dose at ang mebendazole 500 mg single dose. Kapag po 2 years old and below, ay kalahati lang po ng tableta. Sasabihin nila, bakit po tableta? Kaya po bang inumin ng bata? Ang tableta? Ang tableta ay chewable. Ayun, ninunguya lang kung parang candy. Paano po kung halimbawa hindi kaya, pwede po ba durugin nila ito? At ihalo sa juice nila o sa ano po yung best time na uminom ng pampurga? Ang best time pagpurga ay pagkatapos kumain. Busog, hindi man super busog, hindi man busog na busog. Basta may laman at tiyan para makaiwas po tayo sa mga side effect. Ang mga side effect, pwede sumakit ang tiyan, pwede magsuka,
pwedeng mahilo ng konti, pero ito yung mga panandalian. Ito mga side effect na ito ay palatandaan na ang gamot ay gumagana. At ito ay lilipas din pagkatapos ng 1-2 oras. Pero para makaiwas nga doon, puno ang tiyan. Kaya nung araw nagpupurga tayo dito, Doc Len, dito sa Binyang, pagkatapos ng recess o pagkatapos ng lunch, tuloy-tuloy na ang purga lahat ng bata sa school. Kapag po may ubo, sipon o kaya nagdadiarrhea, pwede pa rin po ba silang mag-take nitong pampurga? On a case-to-case basis, ang aking recommendation dyan, i-assess mo na ng doktor o nurse or midwife kung kakayanin minum ng gamot o hindi. Pero kung hindi sigurado, sinasabi ko, better i-postpone na lang muna. Pero mas importante po na mapurga talaga yung mga bata. Kahit po walang stool exam, pwede na pong mapurga. Kasi laging sinasabi, hindi ba examinin muna? Ngayon po ay nasa ating programa na rin ng Department of Health. Part na po ito ng mass deworming, actually biannual, January and July po ginagawa ito. So, available po ang mga gamot, kaya kapag po sa schools, nagbigay namang consent forms, kasi papipirmahin yung parents na pumapayag kayo na purgahin yung inyong anak, pumayag na po kayo. Libre naman po ito. At kung ito ay sasabihin, gusto nila yung syrup form, ay chewable naman po parang candy. At yung lasa naman po niya ay lasang candy rin naman. So, actually, tinikman na rin namin yan. At kasi wala naman pong masama ang adults ay magpurga din. Katulad na lamang halimbawa ang inyong anak ay positive, may bulati kayong nakita, sino ba ang taga-ugas niyan? Diba ang mga magulang ang naghuhugas pag dumumi ang bata? At syempre kung paano kung hindi ka nakapaghugas masyado ng iyong kamay, bago ka nag-prepare ng inyong mga pagkain at kumain ka, pwede ka rin mahawa kahit ikaw ay isang adult na. Kaya, pwede pa rin po ba talaga ang adults magpurga kung hindi rin ng gamot? Sa adults, ang rekomendasyon ay paisa-isa, no? Hindi siya mass treatment na hindi examinin. Magandang i-examine muna ng doktor o nurse kung karapat-dapat magpurga ang isang matanda. No, kasi wala pa tayong protocol na mass treatment ng adults, no, para sa mga pangkaraniwang bulate. In high-risk areas, katulad ng aming pag-aaral sa mga ITA, pati ang tatay nanay meron So, ang rekomendasyon, pero hindi pa ito polisiya, pati si papa at mama, tatay at nanay na pagkasama. Kasi buong pamilya exposed doon sa kalupaan na merong mga itlog. Tapos kalimitan, no, nakagapak sila. Lalo pa ngayon din, na baka, tapos medyo malambot na yung lupa natin, umukupa-kupa na yung baha, laging mga nakayapak ang ating mga kababayan, may mga dumumi na po dyan. So, para maiwasan po ang komplikasyon, ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan, hindi po biro ito at hindi rin po siya isang sakit na forever. Meron pong katapusan at kailangan natin sugpuin na ito, tapusin na natin ang laban sa mga bulate. So, sa pag-prepare naman po ng pagkain, ano po yung inyong marerekomenda? Actually, ang pagkain na bagong luto ang pinakamaganda no? Versus yung pagkain na matagal nang nandyan, baka nilangaw na. Kasi dala ng langaw ang mga itlog ng bulate. No? So, freshly cooked food ay mahalaga. Lalo na ang mga kamay ng mga naghahanda ng pagkain, dapat malinis na malinis. Babalik tayo doon sa washed water at hygiene. Paghuhugas ng kamay bago humahawak ng pagkain, paghuhugas ng kamay bago kumain, lalong-lalo na kung galing ka sa labas, mga hinawakan. Isa sa mga maduming bagay, Doc Len, pera. Yan, pera, oo nga. Yung pera na yan, in-examine na yan ng mga nagsasaliksik sa UST, inugasan yung mga pera, nakita nila, ang dami naman ng mga ano yung pera na yan, kasama na mga itlog ng bulate. Nako, and
masarap para humawak ng pera. Ngunit kailangan maging maingat rin tayo. Magbugas ng kamay kapag humawak ng pera. Kasi nga, hindi lamang yung mga sakit na nauso, even yung COVID days natin eh. Diba yung sa pera, talagang ugas tayo. Kaya ini-encourage din po ang cashless na ngayon upang makaiwas din tayo sa mga sakit. Meron po ba tayong goal sa programang ito ng mga bulate? Ang goal ng Department of Health ay pabagsakin ang taas ng kabulatihan sa ating mga kabataan to less than 20%. No, sa latest na pag-aaral ng RITM ay more than 40% pa. At may mga lugar pa na mga 70%, 60%. Mataas pa? Sa aming pagsasaliksik sa mga barangay doon sa Pampanga, doon sa mga Aita, ay may 80% pa. So marami pa tayong gagawin. No? And siyempre, mahalaga ang leadership ng Department of Health in this regard. No? Parang sino magpupukas ng lahat ng yan, Department of Health. Para makarating tayo doon sa elimination ng soil-transmitted helminth infections as a public health problem. So less than 20% and then less than 1% ang heavy intensity infection. Ang heavy intensity infection, ang daming itlog. Sapagkat napakadaming bulati nangingitlog. Sila yung pinakamaraming komplikasyon. Sila ang pinakapanda, sila ang pinakamahina sa school. No, sila ang maaaring mamatay at age 50. Alam mo doon sa mga Aita, mga tatay nila namamatay, age 55, 57. Oh, bata! No, nagkakasakit sa puso, komplikasyon dala na chronic hookworm infection. Simula sa kabataan, dahil sa chronic anemia, ang puso nila na-overwork. Pagdating ng katandaan, hindi na mga sobrang tanda, age 50, bumibigay ang puso, namamatay. So, maraming komplikasyon. Dahil lang po yan sa bulate ha, kaya hindi po biro ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan. So, huwag babaliwalain yung ating ginagawa ng gobyerno na mass deworming. I-subject nyo na po ang inyong mga anak at payagan nyo na mapurga, huwag na pong matakot. At saka huwag nyo na kung papatulugin pa, yung bata lang po matutulog. At wala namang pong pag-aaral pa na nakatulog yung bulate. So, ayan po, ano pa po yung ating mga final na mensahe sa ating take-home message sa ating mga listeners and viewers. So, take-home messages, talagang meron pa rin po tayong challenge ng mga batang binubulati dito sa Pilipinas. At isa tayo, Doklen, sa top 10 countries sa mundo. Naku, ayan na nga. Soil-transmitted helminth disease. So maraming challenge tayo dito sa Pilipinas. Pero hindi hopeless. Ano ang solusyon? WASHED, WASH, at nilagyan mo ng education, water, sanitation, hygiene, education, and deworming. At ito ay napakahalaga para hindi na po tayo umabot sa mga komplikasyon. Ano yung mga komplikasyon? Payat, pandak, poor school performance, paari po magkaroon ng mga komplikasyon sa puso, sa atay, sa dapay, sa abdo. No, hindi na po natin gusto ang mga ito and therefore bumalik po tayo sa basics. Water, sanitation, hygiene, education, deworming. Napakahalaga ng information. Kung ating kapitbahay ayaw, kwentuhan natin ng konti. Ayan, sabi nga ay huwag na magbigay ng fake news. Huwag yun na, dahil takot kang magpurga, impluwensya mo pa yung kapitbahay mo na huwag nang purgahin yung anak. Eh mali yun. Kailangan i-encourage natin, magtulungan tayo upang matapos na natin ang war natin laban sa mga worms. War on worms. May question po nga pala bago makalimutan. Paano daw po kapag walang available na tubig at saka sabon? Kasi kalimitan pagbaha, yan na yung challenge natin. Wala tayong choice eh. Kailangan natin ang hand washing eh. Sanitizers, question mark. How much sanitizers can you? Mas mahal na ang sanitizer kaysa sa tubig. Oo. Okay. Wala pakahalaga po ng tubig at sanitation. Soap and water. Pagbugas ng kamay, kasama mo na pagmaligo. At pag sa tsinelas, napakahalaga po ng paghugas ng kamay. No? Wala pang nagsasabi na sanitizers can replace water and soap. So talaga kailangan maghugas. Pati nga pa rin kuko ha. Naku, yung kuko, gupitan po kasi isipin kung paano kung nandyan yung mga lupa-lupa ang mga bata, naglalaro sa lupa.
andyan, tapos nangat-ngatin nila yung kanilang mga kamay, or kakain sila na naka-bare hands, tapos ayan na, nakain na pala nila yung bulate. Tandaan po natin, ang mga itlog ng bulate ay hindi po nakikita ng ating mga mata, kundi ito po ay kung saan napapasok kapag naipasok sa bibig at magiging adult na bulate sa ating tiyan. So, ayan po, ang solusyon ay magpa-deworm at again, ikwento natin sa ating mga kapitbahay ang tamang impormasyon tungkol sa WASH. Again, ang WASH, water, sanitation, hygiene, and yung education. Kayo na pong gagawa itong education sa pagkalat, pagmamarites natin sa ating mga kapitbahay. Ayan po, maraming salamat sa mga impormasyong inyong ibinahagi sa amin, Dr. Vicente Belisario Jr. o si Dr. June Belisario, na isa ring taga-Binyan. Proud na taga-Binyan siya. Pinagmamalaki natin yan na meron tayong isang doktor na magaling sa larangan ng parasitology and tropical medicine at saka representative na rin ng ating mga World Health Organization at marami na pong naisulat ng mga research papers ukol sa mga bulating ito, hindi lamang sa STH, pati sa mga schistosomiasis. Speaking nyo ng konting about schistosomiasis. Okay, ito naman ay nandun sa Visayas, Mindanao, kasama Mindoro at Sorsogon. Pero dito sa Cagayan Valley, dito sa north, napasok sa balat din yan, galing naman sa suso. Nasisirain ng atay. And of course, mamamatay ka after so many years. Hindi po madalian. Pero nakakalungkot ang mga yan, namamatay ang mga tao din sa Visayas, Mindanao. Ito ay kasama sa aming pagsasaliksik at tinutulungan natin yung Department of Health pamunahan ang laban sa schistosomiasis. Mas treatment din po yan every January. Pero dinadagdagan pa ng isang gamot, yung albendazole, dinadagdagan ng praziquantel. So, combination na. Pero possible po kaya na magkaroon din tayo. Kasi tapos meron pa tayo mga kangkong dito sa ating Laguna Leyte. Okay. May maraming mga kuhol din dyan Baka iba pa ang dala ng kangkong, pero baka another topic pa yan, yung mga eating raw food. No? Kasi mga kababayan natin sa South, kumakain ng mga hilaw na isda, hilaw ng kangkong, hindi hilaw ng kangkong, hilaw na suso, no? Hilaw na hipon, hilaw na talangka, ay naku, nagkakaroon po ng mga sakit na ating din pinag-aaralan hanggang ngayon. No? So therefore, maybe another subject yan for another session. Ayan yung aabangan din natin. At least may informasyon tayo na hindi lang ang bulate ay nanggagaling sa lupa, ngunit meron din nanggagaling sa mga ukol, isda, at yung mga kangkong, at yung iba pang mga vegetables na natatagpuan sa tubig. So ayan po, marami pa pong parasito. Maraming parasites or bulate, kahit nga labok meron siya, yan yung malaria naman. So iba pa namang topic yan na isang eksperto pa rin si Dr. June Belisario sa larangan na yan. So hanggang sa muli, maraming salamat po Dr. June Belisario. Hanggang sa ating mensahe, bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.